Good morning. Good morning sa umagang ito dahil sa unang araw ng Yes. Sa unang araw ng Yes, may magagawa ang Diyos na programa sa impilan ng radyo ito sa Radyo Pilipinas. May mga kasama ako dito ngayon na nais kong ipakilala sa inyo. Bali, tatlo po kami magkasama dito. Si Pastor Shane, Pastor John Mark Bagadyo, at ngayon po sa araw na ito, tayo po ay mayroong mga tatalakayin na kung ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa programang May Magagawa ang Diyos. Yan po, at binibigyan ko ng pagkakataon po na makapagbahagi ng yung sa opening statement po sa umagang ito si Pastor John Mark Bagadyo. Okay. Magandang umaga po sa lahat at sa lahat pong inaabot ng tinig po ng Radyo Pilipinas. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo sa suportang inyong ibinibigay sa amin. At sa oras pong ito ay amin pong nais ipakita po sa inyo o ipaalam na ang Diyos totoo nga po ay may magagawa sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng ating pakikinig at laging pagbabasa ng salita, sigurado po na ang Panginoon ay makikita at makikita natin na siya ay magagawa sa ating buhay. Kaya magandang umaga po. Suportahan po natin ang programang ito kasama po ang aming mga butihin na kasamang pastor po dito. At ang aming dalangin po na ang bawat isa habang nakikinig po ay makita po natin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po, Pastor John Mark. At maganda po ang ating pasimula at sa araw nito na kung saan talagang ito po yung ating prayer na may sa himpapawid ang salita ng Diyos. Ika nga, magkaroon ng magkaroon ng puwang sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na dito sa lalawigan ng Katanduan. Na kahit papano ang salita ng Diyos ay naipapahayag natin sa pamamagitan ng radyo. At ngayon po, may kasama rin po tayo dito, isang parehas po itong teacher at the same time ay mga pastor. At nandito po ngayon si Pastor Shane Arao. Amen, praise God. So good morning po sa lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga kababayan dito sa buong lalawigan ng Catanduanes. Nawa po ay patuloy niyong suportahan at subaybayan ang ating programa upang sa gayon ay mas makilala po natin ang ating Diyos. Amen. Sa ating buhay. Ayan po, at praise God. Live pala tayo sa sa ating Facebook at kagagawa pa lang natin ang ating Facebook page at ang pangalan ng ating Facebook page ay Yes, May Magagawa ang Diyos. Yan. Praise God. At sa umagang ito, unang-una sa lahat, nais naming talakayin sa inyo kung ano ang importansya ng salita ng Diyos. Yan po. At ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao. At mamaya, at mayroon tayong ito yung sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Yan. Ang sinasabi niya dito na all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan po ang salita ng Diyos po ay ay hininga ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo, sa pagkukorek, sa pagsasanay, sa katuwiran. Then upang ang mga lingkod ng Diyos ay ma-equip, may handa sa mga mabubuting gawa. Yan. Amen. Ihanda po tayo sa mga mabubuting gawa. Yan po ang isa sa mga kalaga ng salita ng Diyos. Mamaya, kukuhanin natin yan.
Pero nais ko po rin ibahagi sa inyo na ang life verse po dito, Pastor Shane, na naalala mo yung life verse natin kagabi na pinag-usapan natin sa ano ba yung Philippians or Ephesians. Buksan po natin ang Ephesians chapter 4, yan, chapter 4. Yan natin. Tingnan muna. At, chapter 3 po. sige, chapter 3. Chapter 3 verse 20 Yan, pakibasa. to 21. Sige. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Sabi po dito, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Amen. Sabi niya, immeasurable. More than we all we ask or imagine according to his power. That is at work within us. Pastor? Amen. Pastor John Mark, ano po ang masasabi mo dito? Kasi ang life verse natin, ito yung life verse natin sa programang ito na mayroong magagawa. Yes, mayroong magagawa ang Diyos sa ating buhay. Yes, amen. So, ano ang masasabi mo dito sa ating life verse? Pastor John Mark? Maganda po, actually po, maganda po itong ating life verse po na pinag-basehan po ng ating programa sapagkat ipinapakita po talaga dito na ang lahat po talaga ng bagay, unang-una sa Panginoon talaga ato at nagmumula at kailangan natin po talagang ibalik sa Diyos ang dapat nating yung parangal, yung pagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos siya yung nag-exceedingly and abundantly above all na nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng proteksyon at yung inspirasyon sa araw-araw. Kaya talagang napakaganda po ng verse pong ito. At kaya nga po sa verse 21, "Unto him be glory." Yun. So dapat po sa Diyos lang po ang kapurihan. Yes. Kaya sa programang ito, wala po tayo itataas na anumang Amen. grupo, anuman na denominasyon. That's right po. Magkaiba-iba po kami dito ng church. Si Pastor John Mark, saan po ano po ang pangalan ng church niyo, Pastor John Mark? Kami po pala ay sa God is Good All the Time Ministry dito sa San Isidro. Yan, praise God. At yan po ang church kung saan matatagpuan niyo po si Pastor John Mark. Ano po ang schedule niyo? Ang gawain po natin po dyan, kapag Saturday po, meron po tayong gawain para sa music ministry at para sa mga youth. At kapag Sunday naman po, meron po tayong gawain ng alas 8 hanggang alas 10:30 po ng umaga. So God is Good All the Time Ministry. Pastor Shane, ano ang gusto mong i-air dito ngayon na gawain mo, gawain sa Panginoon? Actually po, kasama ko po si Bishop nung sa church. Siya po ang senior pastor namin dito sa OBCI Virap. And ang gawin po namin is every Wednesday from 7 to 9 p.m. youth fellowship or midweek service. Then every Saturday din po 7 p.m. Music ministry, and during Sundays from 2 to 4 p.m. Sunday service po. At mayroon tayong gawain sa mga kabataan, sa mga youth. Yes. Lalong-lalo na sa sa mga estudyante ng Catanduanes State University. Every Wednesday po ng gabi, 6:30 hanggang 9 o'clock po yan. At maraming mga kabataan ang dumadalo sa Open Bible Church International. Praise God. Yan sa Moonwalk de la Catanduanes. At meron din po tayo gawain ngayon. Pagkatapos ng radyo natin, may gawain po tayo dyan sa Pananaugan. Wow. Diyan sa barangay Pananaugan. Praise God. At Pastor Shane, at sa umagang ito, yung life verse natin, nakapagbigay na ng kumaga, ika nga, Rhema word ang ating kapatid, si Pastor John. Ano po ang masasabi mo dyan, Pastor Shane? Sa akin po, Doon sa life verse natin. yes po, kagaya po na sabi ni Pastor John Mark, actually maganda po talaga verse na ito kasi pinapakita dito yung power, authority, sovereignty ng ating Diyos na
ano na, kahit yung mga bagay na sa tingin natin ay imposible, kung imposible ay posible sa Diyos. Yes, Sabi nga sa amen. Mateo, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Apo. Alam nyo, bilang isang katotoo, dyan sa life verse na yan, sabi ko, kung makakabalik ako sa aking pagraradyo, kasi yung aking pagraradyo nahinto ito nung pandemic eh. Ang dami kasi pinagdaanan natin sa pandemic. Ano? Simula no, na ngayon lang ako nakapagradyo. At purihin ang Diyos dahil dito po tayo dinala sa radio station ng government radio station. Yes, No? okay. At alam ko ang ating naabot mas marami doon kaysa dati. Anyway, hindi naman tayo nagkukumpara. Ano? Pero salamat dahil nandito po tayo sa estasyon ng government station Amen. dito sa Radyo Pilipinas na maibahagi natin ang salita ng Diyos. Makabalik ang himpapawid ang salita ng Diyos dahil gaya ngayon sa araw na ito, yan ang ating pag-aaralan kung ano ang kahalagahan sa buhay ng tao, ano ang magagawa ng Diyos ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Bilang isang patotoo, sa buhay ko talagang masasabi ko na yes, may magagawa ang Diyos. Yes, amen. Ganon din sa ating mga kasama dito. Praise God. Iba-iba ang kwento ng buhay namin. Pero masasabi natin na yes, may magagawa ang Diyos. Pastor Jan, sa ating pagsisimula, ano po yung guidance na sabihin natin yung isa sa mga guidance, di ba? Ang Word of God is a guidance, ano? Opo. Aliwanan po, Pastor Jan. Oo. Okay, amen. So, yan po, yung guidance po ng binibigay, yung Word of God is a guidance dahil po unang-una, tayo po, kung tingnan po natin ngayon ang ating panahon, napakarami po ngayong umaagaw ng attention po natin. Ano? Wow. So, maraming kumukuha ng ating attention na kung saan ang pinakasanang obheto ng isang tao ay dapat talaga naglilingkod sa Diyos. Subalit, napakaraming umaagaw po dyan. Kaya po, sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng salita, tayo po ay magaguide ng Panginoon upang sa mga panahon na tayo ay dumaranas ng mga paghihirap, dumaranas na kung ano-anong mga pagsubok sa ating buhay, ang Panginoong nating Diyos, siya yung salita niya, yan yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kagaya po nung halimbawa, kapag akala po natin walang-wala na po ata, parang wala na ang Panginoon, parang layo ng Panginoon, parang wala na itong parang sabi nga po, ngayon sa panahon ngayon, di ba, yung hashtag po ngayon na ginagamit, sabi daw, parang hopeless na daw ang Pilipinas, pero hindi po tayo dyan dapat maniwala, sapagkat kapag ang bansa na nagtitiwala sa Diyos, at ang Diyos ang ating panunahin pong guidance, sigurado po, yes, may magagawa ang Diyos sa Sabi atin. blessed is the nation. Yes, Because God is the Lord. Thank you very much, Pastor Jan. At Pastor Shane, ano po ang masusunod dyan na masasabi mo sa isa sa mga kalagahan ng salita ng Diyos? Sabi dito, isa sa kalagahan bukod sa guidance or gabay, ang salita ng Diyos ay comfort and strength. Sabi dito, during times of hardship and suffering, the scriptures offer comfort and strength. Verses like Psalm 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Provide solace and reassurance. Kagaya nga na nasabi ni Pastor Jan, ang daming umagaw ng attention sa ating buhay. And kakibat nito ay madami din tayong since madaming pinagkakabisihan ng tao, kakibat nito ay ang dami ding mga bagay na nagiging dahilan ng pagkalumo or disappointment ng buhay sa buhay ng tao. Let's say for example, sa career life ng tao. Since it is one of the most important mga bagay na kailangan na asikasuhin ng isang tao, minsan hindi natutupad yung yung mga pangarap natin, yung mga bagay na gusto nating abutin sa buhay. However, kung kilala natin ang Diyos, may malalapitan tayong Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Mateo chapter 11, "Come to me, all you who are heavy laden, for I will give you rest. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan, light."
nagbibigay ng kapahingahan ng ating Diyos. And sabi sa Hebrews, draw near to me, for I care for you. So, doon natin makikita na kapag kilala natin ang Diyos, ano man na madaraanan natin ditong pagsubok sa buhay, ay magkakaroon tayo ng pag-asa, magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Ako. At napakabuti ng Panginoon. By the way, Praise, sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan, mayroon tayong segment po dito. No? Opo. At di ko alam kung paano ito ipupuntats ng ating technical dito. Praise God. Sana may pumpats ito. At may parinig ko na lang dito dyan sa radyo mamaya. Anyway, ang isa sa segment na gagawin sa segment, ito ay pumpats lang kasi ang ating tagapagsalita dito, isang pastor na nasa Manila. Yes. Sa katawan po ni Pastor Albert Tapil. Ito ay tungkol sa usaping OFW. Sa programang ito na yes, may magagawa ang Diyos, ay tumatalakay sa ilang mga usapin tungkol sa mga magiging suliranin ng ating mga OFW or overseas Filipino workers at ilang usapin na mga violation ng kanilang mga employer abroad. Kaya ang ating guest ngayon sa umagang ito ay tatalakay kung paano matulungan ang mga problematic na OFW abroad sa tulong ng ating gobyerno, POA at ang mga attached agency nito. Yan po, like OWA. At kung may attach natin dito si Pastor Albert, tatawagan ko at dito magsasalita siya sa True Radio. Habang hindi pa siya ngayon Pastor Shane or Pastor Dan. Yung pangatlo, pwede mo may palawanag yung isa sa kalagahan. Opo, sige po. So, ang pangatlo po sa isa sa mga kahalagahan po ng salita ng Panginoon ay sa spiritual growth. So, engaging with the Word of God fosters spiritual growth and deeper understanding of one's faith. It encourages believers to reflect on their relationship with God and how they can grow closer to Him. So, yan po, ibig sabihin po nun, itong salita po ng Panginoon, siya din po yung nagbibigay sa atin ng pag-usbong po sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. So, gaya po ng nasabi nga po doon sa 2 Timothy 3:16, na all Scripture is given by the inspiration of God, which is profitable for doctrine, for rebuke. Ibig sabihin po talaga, sa ating paglalakad sa Panginoon, sa pamamagitan nito, ito po ay magbibigay sa atin po ng paglagong espiritual. Mas lalawak po ang ating mga pag-uunawa sa mga tao, mas lalawak po ang ating pag-ibig sa ating mga kapwa sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng ating ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan po ito. Kumbaga po sa atin, kung ang ating mga katawan ay nangangailangan ng vitamins for physical, ang ating spiritual na buhay po, ang vitamins po natin, yan pong salita ng Panginoon. At salamat Pastor Jan, nakailan na tayo? Pangatlo po yun, Pastor. Pangatlo po. At ngayon po, live, papapatingin po natin si Pastor Albert Tapel. Pastor Albert, kami at nandito ka ngayon live. Nakapumpats ka po dito sa Radyo ng Bayan o sa Radyo Pilipinas. Yes, good morning po sa lahat at sa inyong mga co-anchor diyan, sina Pastor Araoho and Pastor Jan. Di ko pa man sila namimit personally, pero pakiramdam ko mukhang napakaganda nitong partnership natin sa ating programa. Yes, may magagawa ang Diyos at nagpapasalamat ako sa Panginoon na nabuksan ang programang ito sa istasyon yan dyan sa Birang Catanduanes, ang Radyo ng Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa station at ganoon din sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga sa programang ito. Yes, may magagawa ang Diyos na ating pong iniimbitahan susubaybayan nila sa ganap na alas 6 hanggang 7 ng umaga. Sige. Yes, Pastor No. Okay, sige po, yung programa na OFW po ay nasabi ko na po dito at sige po, magsalita ka tungkol dito sa segment ito ng OFW.
kalimutan pala, Bishop noon, excuse me, ang radio station manager ng Radyo ng Bayan, kung hindi ako nagkakamali, si Ma'am Arlene Bagadyong, tama po ba yun? Opo. Okay, at nagpapasalamat tayo na ang Radyo ng Bayan ay magiging way dyan sa ating probinsya at sa lahat ng nakakapakinig at inaabot ng broadcast natin ito na maibigay natin sa kaisipan at pangunawa ng ating mga kababayan. Bakit natin ipinasok ang serbisyong OFW sa programang ito po? Pagamat ay ito nga ay isang religious organization. Mangyari kasi mga kaibigan at mga taga-subaybay, mga co-anchors at Pastor Nong, ang serbisyo OFW ay isang napakalawak na usapin tungkol sa buhay ng mga OFW. Bakit tayo nagkaroon ng concern sa mga OFW? Sapagkat madalas namin sinasabi sa advocacy ito na ang buhay ng OFW ay kakaiba sa buhay nating hindi mga nag-a-abroad. Kasi kakaiba ang kanilang parang ginagalawang pamumuhay sa ating sosyedad in partnership also sa ating government sapagkat ang gobyerno ay mayroong nagiging pakinabang sa mga OFW. Pero ito pong segment natin ito, kung ito ay magiging regular every Saturday, ay magiging series ang ating pag-share, Pastor No? Yes po. Programa, o magiging series ito. At itong ating tatalakayin, napakabilis kasi ilang minuto lang naman ang ating gugugulin dito. Gusto kong ipaunawa muna siguro na ang serbisyo OFW ay tumatalakay sa usapin tungkol sa mga overseas Filipino workers nga po upang ating mabigyan ng kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga gustong mag-afford. At sa unang bahagi ng segment natin ito, Pastor Nong, ay ating pong titingnan muna ang overview. Bakit na nag-a-abroad ang ating mga kababayan, mga Pilipino? At ayon sa huling statistika, Pastor Nong, as of 2019 pa, there are 50 million Filipinos living and working abroad. Napakalaking bilang na nito. And almost 11% ang total Philippines total population ay halos mga Filipino workers natin abroad. Sila ay sa ibang mga bansa. Ito ay patuloy pang nagdadagdagan, Pastor Long, at dumadami. Katunayan, 5,000 to 7,000 ang umaalis sa ating bansa araw-araw. So, hindi biro-birong usapin ang bilang ng mga OFW na nasa abroad ngayon. At kung titingnan natin, kumustahin natin, kumusta ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. And magpapatuloy po tayo. One day, baka isa sa ating listener ngayon, yung nakikinig ngayon sa programa natin ito, maaaring nariyan sa ating probinsya, ay mapabilang siya sa 5,000 to 7,000 na ito na umaalis at aalis papuntang abroad. So tulad ng ating sinabi kanina, Bishop Nong, Pastor Bagadyong and Pastor John, bakit nga ba napipilitang mag-abroad ang ating mga kababayan? So siguro sa segment natin ito muna yung aking tatalakayin ng mabilisan. Ano ang dahilan? Bakit ba nag-a-abroad ang ating mga kababayan? Kasi marami tayong iba't ibang mga notion and knowledge bakit nag-a-abroad. Ang isa lang sa ating naiisip ay nag-a-abroad sila dahil sa kahirapan. So hindi lang po yun na Bishop Nong. Mayroon pong ilang mga i-consider na mga reason bakit ang ating mga kababayan ay nag-a-abroad. Number one po ay yung tinatawag na because of the family support. Kasi dito nila nakikita na kapag sila'y nakapag-abroad,
ay higit nilang masusuportahan ang kanilang mga family. Di ba totoo naman yan, Bishop, no? Opo. Di ba kapag usaping abroad, pag sinabi ko, ay nag-abroad yan, naku, yayamanin na yan. Kasi kakaiba na ang antas ng kanilang income kumpara sa ordinaryong Pilipino na dito lang sa ating bansa nag-i-employo. So kaya kahit na mahirap at mabigat sa loob, ay iniiwanan nila ang kanilang family dito sa Pilipinas. Siguro po nakita naman po natin na Bishop sa mga sa FB na mayroong dyan minsan lumalabas na mga parang vlogger, pinablog nila, pinapakita lang nila kung ano ang pakiramdam ng isang ama at isang anak na maghihiwalay doon sa kanilang bahay at ang iba ay sa airport na halos hindi sila maghiwalay mag-ama, mag-ina, mag-asawa sapagkat ramdam nila ang hirap ng pag-alis ng isang ama, magulang, kapatid sa isang tahanan na maninirahan sa malayong bansa para maghanap buhay. So yun yung isang concern dahil sa support sa family. Ang pangalawa po ay meron tayong tinatawag na limited job opportunities dito sa ating bansa. Kaya halos mapapansin natin na kapag tapos na ng pag-aaral, may diploma na, degree holder pa, kung mapapansin ninyo dahil sa kakulangan ng trabaho sa ating bansa, ay napipilitan silang iwanan ng ating bansa katulad ng ating mga balita nung nagdaang mga taon. So, nababawasan tayo ng mga nurses sa ating bansa sapagkat wala silang sapat na trabaho rito kinikita. So, kaya Bishop, nung halos ang ating mga Filipino overseas worker ay kumugugol ng panahon sa ibang bansa dahil wala silang panahon para makapagtrabaho dito sa ating bansa. Ano po? Yes po. So, and then, yung ating mga skilled workers sa ibang bansa, sila nabibigyan ng break para yung kanilang kahusayan at kanilang husay galing sa pagtatrabaho at kung ano ang kanilang skills ay doon tuloy natutuklasan at na-motivate, na i-improve, na i-utilize sa ibang bansa na dapat sana ayon sa ating bansa yan natin ang mapakinabangan. So, because of the limitation ng opportunities ng work sa ating bansa, kaya umaalis sila. And number 3, meron tayong natawag na because of also the career advancement. Ano itong ibig sabihin na ito ng career advancement? Ang sa ibang bansa, tulad ng sinabi ko kanina, nahuhubog lalo ang kanilang kaalaman, husay at galing, at dito sila dinadala sa mas mataas na income. Kasi sa ibang bansa, the more na nakita ng company, ng iyong employer, na ikaw ay mahusay, ay may gratitude naman at hindi lang basta income, kundi talagang papayaran kanila ng maayos. So ano ba naman ang katumbas ng dolyar sa Pilipinas? Halos napakataas ng halaga na ng peso kapag sila ay kumita ng dolyar. Bishop, co-anchors dyan sa ating station sa ibang bansa. Kaya po itong mga OFW ito, napipilitan sila dahil sa ganitong mga sitwasyon at ganitong mga kanilang pakinabang. And lastly, Bishop, number 4 is because of the economic stability. Alam ng gobyerno na ang ating bansa ay hindi talaga makasasapat para ang ating mga mamamayan ay buhayin ng ayon doon sa pinaka-percentage ng pamumuhay na naaangkop para hindi sila nagdaraog sa buhay. So, kaya sila nag-abroad dahil nga doon sa ekonomiya, sistema ng ekonomiya ng ating bansa, Bishop, Sige po. So, kaya ang kanilang mga remittances naman, tingnan naman natin yung side ng gobyerno, napakalaking tulong ito sa ekonomiya ng ating bansa, kaya pinapayagan ng gobyerno na sila ay mag-abroad dahil una, walang maibibigay na trabaho sa ating bansa.
At pangalawa, pag sila'y nag-abroad kasi, ay mayroong pakinabang ang gobyerno doon sa mga taxes dahil sa kanilang mga remittances. Kaya tinatawag sila dito ba ng mga modern heroes? Yes, opo. So, kaya itong ating mga OFW ay grupo sila, isang malaking sektor sa ating bansa na kailangan bigyan ng pansin. Kaya natin ipinasok ang serbisyo OFW kasi sa mga susunod nating segment ay ating ipapakita sa programang ito na ang OFW ay isang sektor na kailangan nating bigyang pansin sapagkat ang mga OFW ay pasok sila sa ating mga churches. Hindi ko nga alam kung sa ating mga kasama dyan sa station, sa kanilang church, mabibilang nila kung ilan ang mga kapatiran natin na nasa abroad. Opo. So siguro makikita natin yan, Bishop, no? So ngayon po, dahil po dyan, itong pamilya ng OFW, kasi automatic na po yan, Bishop, no? Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay pumunta sa abroad, ang tawag sa pamilya niyan ay OFW family na agad yan. Ang recognition. Recognized na sila as OFW family. Katulad ko po, meron akong kapatid sa abroad, nasa Canada, yung aming pangatlong kapatid. So, automatic, ang pamilya Tapel, dyan sa Catanduanes, hiwa-hiwalay man kami, nakakapit sa amin ang tagurik o tawag na kami ay OFW family. So ngayon, ang OFW family ay ito yung grupo ng mga tao na napakagandang pagkakataon na sila ay matulungan lalo na sa susunod nating mga pag-share dito sa segment na ito, Bishop, no? Ay merong mga pinagdadaanan ang ating mga Filipino workers na mga kaunting problema. At yan tayo papasok sa programang ito bilang mga katulong nila para sila ay mabuhay na mapayapa. Kasi, Bishop, nung malawak na usapin ng OFW, kakaiba ang kanilang buhay. Mapansin ninyo, nang iniwanan ang kanilang mga pamilya, ano ang nangyari sa kanilang pamilya? Hindi naman nila lahat. May mga pamilya ng OFW, mga anak, pati asawa, na naging dahilan upang mawasak ang kanilang pamilya tuloy. So parang ang dahilan, ay kasi nag-abroad, kaya nawasak ang pamilya, na hindi dapat. Okay po. Kaya tayo, sa programang ito, gagabayan natin ang ating mga OFW family workers abroad and also their family here in the Philippines. Okay. So both sides, ating silang gagabayan. Okay, maraming salamat po, Pastor Albert Tapel. Si Pastor Albert po, Tapel, nasa Manila. At yan po ang ating kasama sa programang ito, sa segment ng OFW. Bibigyan po natin siya ng 20 minutes, 20 minutes every Saturday. Okay. At ngayon sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay, praise God. At salamat, sabi ko, napakaganda dahil hindi lamang po ito, masasabi natin, hindi lamang po ito sa tungkol sa salita ng Diyos, bagkos sabi nga, may kasabihan na ang Kristiyano daw ay hindi hallelujah lamang, hindi hallelujah lang, di ba? Kailangan na mayroon tayong pakialam sa ating community na ginagalawan natin, lalo-lalo na sa ating bansa. Pagmamalasakit, mahalin natin ang ating bansa, mahalin natin ang ating bayan, para sa ganun may pakita natin. Yun ang sinasabi doon sa sinare natin kanina, Pastor, yung life verse natin. Hindi lamang po dyan sa life verse, doon sa Timothy, na inihahanda po tayo ang mga anak ng Diyos, ang kanyang mga followers, para gumawa ng mabuti. At isa sa mga mabubuting ginagawa natin, yung kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang bayan mo. Amen. Yan, di ba? Kung sasabihin mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa, parang may kaunting kasinungalingan doon. Totoo po yun. Tama. O, sige,
Pastor John Mark, at nandito na po tayo sa pang-apat ba? Opo, Pang-apat. sa pang-apat. Ikaw na po ang magbigay nito ng paliwanag sa pang-apat. Okay. President. So, sa pang-apat po na kahalagahan ng salita ng Panginoon, ito po ay patungkol po sa wisdom and knowledge. Sabi po dito, the Bible is a source of divine wisdom and knowledge. Proverbs 2:6 says, for the Lord gives wisdom from His mouth, calm knowledge and understanding. Amen. So, ibig sabihin po, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa atin pong pagbibigay ng pagpapahalaga sa Kanyang salita, ang Diyos po ang nagkukos sa atin upang ang ating magkaroon ng expansion ang wisdom at knowledge po natin sa paglakad po natin sa mundong ito. Gaya nga po ng sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po ay mga sojourners, tayo po ay mga naglalakad lamang po dito at may inaatang sa atin ang Panginoon upang gawin natin. Subalit, kailangan natin ang salitang ito sapagkat ito po ang makakapagbigay po sa atin para ma-avoid po natin yung pagiging makamundo. Kaya sinasabi ng Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Oo, pagdating po doon sa verse 2, at and be transformed by the renewing of your mind. Opo, so wag na po tayong sa galaw ng mundong ito. So ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng salitang ito, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng katalinuhan, ng wisdom. Iba kasi yung wisdom, amen. Opo, iba po talagang wisdom na ito. Kaya po matatandaan po natin yung istorya ni Solomon, napakasarap pong pakinggan at balik-balikan po ang istorya niyan dahil hindi po siya naghangad ng kung ano mang nayaman sa mundong ito, kundi yung wisdom na galing sa Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa wisdom, nag-umusbong din ang yaman ni Solomon. Kaya dapat po ganun po, sana po natin laging hingin natin sa Diyos ang wisdom. Dahil mas maganda po na kung mayroon tayong wisdom and knowledge, mas maganda na ang pinakabasehan ay ang salita ng Diyos. At sabi nga, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At iba kasi yung wisdom sa knowledge. Yeah, totoo po yun. Kasi yung knowledge sa wisdom, malaki talaga ang pagkakaiba dyan. Kasi yung wisdom, bibigyan ka ng tamang direksyon ng Diyos. Yeah, that's right. Tama po yan. Kasi hindi lang yung kaalaman, bagkos yung maging, kumbaga, ipapamuhay natin yung ating kaalaman, lalo na sa salita ng Diyos. Mayroong kang knowledge, pero parang hindi buhay sa'yo yung salita. Yung Rhema word, yan. tsaka yung Rhema word, tsaka yung logos na sinasabi sa Biblia. Yung logos kasi yung written word. May kasabihan kasi dyan sa Bible na the word kills, but the Spirit gives life. The Spirit gives life. Ibig sabihin talaga, kailangan na may sa pamuhay natin, magkaroon ng embodiment sa atin, sa ating katawan, yung being ng Diyos, yung likeness niya sa ating buhay. At praise God. Amen. Salamat po, Pastor Jan. At susunod po, Pastor Shane. Ikaw naman po ang tatalakay sa mga susunod na ano pa ang mga mahalagang usapin dito sa masasabi natin na sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen, praise God. By the way, Pastor, gusto ko lang magdagdag dun sa sa spiritual growth. Kasi sa science, according sa science, isa sa mga evidence na buhay ka is growth. Yeah. So, spiritually, kung hindi tayo lumalago, kumbaga sa Bicol, di kita gatalubo, spiritual, patay tayo. Wala tayong buhay, lalo na kung hindi tayo, wala tayo sa presensya ng That's Diyos. right. Tama po yun, Pastor. And dito po, sa susunod natin, pagkatapos ng wisdom and knowledge, transformation. Sabi dito, the Word of God has the power to transform lives. Through studying and applying its teachings, individuals can experience positive changes in their behavior, attitudes, and overall outlook on life. So ngayon po sa panahon natin, trending ngayon yung mga self-help books na nabibili tayo ng mga libro na how to be rich, how to be smart in just ilang days lang. Pero never did we know na ang kailangan lang talaga natin isalita ng Diyos. Kasi malinaw nga doon sa Timothy po, yung ginagawa ng salita ng Diyos, binabago po tayo nito
nire-reproof, nire-rebuke, tinuturuan, kinokorek po tayo nito upang magkaroon tayo ng buhay na kumbaga sa sa Bicol kagaya-gaya sa sa harapan ng Diyos. And para magawa natin, para magkaroon tayo ng buhay na gaya ng sabi sa Romans chapter 12, so that we can offer our lives a living sacrifice sa harapan ng Diyos, is kailangan talaga natin ng gabay ng salita ng Diyos. Kasi apart from the Word of God, di natin kayang baguhin ang ating buhay. That's right. Po. Tama. Yan po, at maraming salamat po, Pastor Shane. Talagang sa ating sa first time pa lang, medyo nakaka-bless po, na we're blessed. We believe na 2 or 3 are gathered in my, sabi nga, I am in the midst of them. Diba? At isa pa nakakabilis, sabi ng Panginoon yun, sabi nga ng Panginoon, I, the Lord, will give you wisdom. Yes. The ability. I, the Lord, will give you the ability to get wealth. Yun. Si Lord talaga eh. Pero pag pinag-usapan natin yung wealth o kayamanan, hindi lang yung kayamanan sa material. That's right. Kapag hindi mo naunawaan ang tunay na kayamanan, doon you're chasing doon lang sa mga material na bagay. Yes, that's Ang right. kayamanan ay masasabi rin natin, kasi sabi ng Bible, man does not live By By bread by bread alone, but by every word. Dapat sa dalawang ito mayaman tayo. At dito natin naunawaan na sa salitang ito, akala ko di ba, yung sa panalangin na may tinuro niya ng Panginoon sa panalangin, di ba? Yung sabi niya, Ama namin, ibigay mo sa amin ng kakanin sa araw-araw. Akala ko yan, Pastor Jan Marcos, nung bata pa ako. Nung bata pa ako. Akala ko yung kakainin mo sa araw-araw. Sa naisip ko, bakit araw-araw, bakit hindi ako pili mag-impok para, di ba? Naisip ko dyan, araw-araw yung pagkain talaga sa physical, sa physical. Pero di ko na naintindihan na ang salita pala ng Diyos na hinihingi natin sa araw-araw, yung laging sinasabi natin na araw-araw kasi gusto ni Lord buhay. That's right. Ang salita ng Diyos sa buhay natin, yun ang ibig sabihin pala yun ang nagiging rema sa akin. Amen. Then, Pastor John, yung susunod, yung transformation ba? Foundation of faith po, Pastor. Okay, so yan po, yung foundation of faith. So for Christian, the Bible is the foundation of their faith. It recounts the life, teachings, death, and resurrection of Jesus Christ, which are the central to Christian belief. That's right. Oo nga po eh. Sa totoo lang po, Pastor, itong foundation of faith, sa totoo lang, kapag tayo po ay kulang po sa pakikinig actually ng salita ng Diyos. Kasi sabi po faith cometh by hearing and hearing the word of God. So hindi po talaga natin makikita or makukuha po yung pinakapundasyon ng salita or yung pundasyon ng ating spiritual life kung hindi po ito makukuha sa Panginoon. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya kailanganin po talaga natin na ang bawat tao, sa mga nakikinig po, na kailangan po natin ang salita ng Diyos dahil ito po yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya dapat. Hindi dapat sa kung anong klaseng pundasyon. Sabi-sabi ng nino, kahit yung ninuno natin, kahit mga ganun-ganun, di ba po? May mga sabi-sabi lang. Pero ang pinakamaganda po sa lahat, na ang ating pananampalataya po ay nakapundar or ang foundation po ay si Kristo. Siya po yung bato dapat na ating sinasandigan. Amen? Praise God. Talaga alam nyo, nakakamiss po sa araw na ito kasi talagang sabi nga, sinabi mo na faith cometh by hearing. Kaya yung dalawang araw sa bawat linggo na nandito kami ngayon, mga kababayan, mga ka-isla, mga taga-Happy Island. Praise God, kahit binabagyo tayo rito, Happy Island pa rin tayo. Subaybayan niyo itong programa ito, 6 to 7 a.m. Saturday and Sunday. Subaybayan yung programa ito kasi marami kayong mapupulot dito. At ang mga kasama natin dito talagang binigyan ng wisdom, knowledge and understanding ng Panginoon. Mayroon po authority. Ang authority natin ang salita ng Diyos. Kaya, praise God, ang programa ito, hindi ito denominational, hindi ito religious. This talk about more on relationship sa Diyos, na mapalapit ang tao sa Diyos. Kasi sabi nga,
Pastor Jan, wala naman talaga napakong reliyon sa krus. Totoo po yan. Si Kristo lang po. Totoo po Kaya, yun. ang ating tatalakayin dito, hindi yung pananampalataya ng iba-ibang mga sikta o pananampalataya ng o mga paniniwala ng iba-ibang grupo sa ating mga evangelicals. Kasi may mga counting difference tayo, may mga pagkaiba-iba tayo, pero those are minor things. Yes. Diba? Ang importante dito, we are part of the body of Christ. That's right. Kasama tayo sa Amen. katawan ni Kristo. Praise God. At mga kababayan na patuloy yung subaybayan ito na yes, sa programa ito may magagawa ang Diyos. Amen. Kaya kung mayroon kang pinagdadaanan sa araw na ito, sa umagang ito, ito na ngayon ang katugunan. By the way pala, Pastor Shit, na nabanggit sa atin ang ating may bahay, ng aking asawa. By the way pala, shout out dyan sa Barangay Munwok, kay Sister Nida, Yes po. ang aking may bahay. Sabi niya, meron daw, sa mga tatawag sa atin, meron lang ipamimigay na radio, yung mga, Yan, kaya sabihin natin kung ano ang mga, natin, pero siyempre, pipili tayo, hindi naman. Kaya kunyari, 1 million ang tumawag natin, bigyan ng million, talagang grabe yan. Ipaparapol yata yun. Meron yata ang sistema yan. So, pakibigay niyo po ang mga public number niyo, Pastor Shane. Saka yung number niyo na kung saan tayo makupunta. Ay, lalagay na lang natin dito sa live, sa Facebook live, yung ating number. Pero siguro bukas na yan. Opo. At meron din po akong YouTube channel. Ang title din, yes, may magagawang Diyos. Tingnan nyo lang sa YouTube, yes, may magagawang Diyos. Kasi dito natin ilalagay natin yan, i-upload natin yan ang ating live ngayon dito sa Facebook, sa YouTube. Praise God. At sa ating pagpapatuloy, isa pa sa mga mahalagang bagay dito, Pastor Shane, yung susunod, yung community and fellowship, sige, paki-share mo, Pastor Shane. Community and fellowship. The scriptures bring believers together, fostering a sense of community and fellowship. Shared study and discussion of the word can strengthen bonds among members of a faith community. So, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nagdi-desire na makilala pa natin ang ating Diyos, malaga yung fellowship natin, sabi nga sa salita ng Diyos, huwag kakaligtaan ang pagtitipon kaya ng ginagawa ng iba. So kailangan natin na kasi sa mga pagtitipon na ganyan, yan yung paraan ng Diyos para mapalakas natin yung bawat isa. Yes. Sabi din sa salita ng Diyos sa Acts chapter 2, ano yung naging response ng mga nakarinig ng salita ng Diyos after mag-preach ng mga apostles, especially si Apostle Peter. Ang naging response ng mga nakapakinig noon is they devoted themselves to the teachings of the apostles. So bilang mga anak ng Diyos na nakakaparinig ng salita ng Diyos, so it is proper na ang response talaga natin is to desire more na makarinig pa tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawain, ng mga pagtitipon. Kaya po kung may pagkakataon po kayo, available po kami sa church, sa God is Good All the Time Ministry, and sa OBCI Iraq po dito sa Munwok po. So pag may pagkakataon kayo, maaari po kayong bumisita at makadalo ng aming mga gawain. Amen. Praise God. Praise God. At 5 minutes lang at magsishare din po ako sa isa sa mahalaga po sa kalagalan ng Diyos. Nung bibigyan ka ng eternal perspective. Amen. Yung pananaw na makalangit, yung eternal mindset na sabi nga, may kasabihan sa Book of Psalm, I forgot the verse, but I am sure na sa Psalm mo ito, sabi niya, I have hidden your word that I may not sin against you. Psalms 119. Alam niyo, pag lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, magiging embedded sa iyo yung salita ng Diyos. And it becomes your lifestyle. It becomes your mindset. Kaya nga, yung ating mga pananaw na hindi makamundo, pananaw na kung saan na magbibigay sa iyo ng linaw sa buhay. Amen. Na kasi alam niyo pag
halimbawa, iba-ibang klaseng tao, ang iba-ibang klaseng tao, bigyan mo na yan ng isang klaseng problema. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Di ba? Iba-iba ang kanilang Way of dealing. magiging aksyon Coping. sa problema. Pero pare-pareha sa problema. Kaya makikita mo dyan, kapag dumaan ka sa isang matinding pagsubok sa buhay, kung mayroon kang tinatawag na eternal mindset, alam mo na may ginagawa ang Diyos Amen. sa buhay mo. Kaya sa programang ito, mga kapatid, sa huling pananalita, Pastor John Mark, kasi 3 minutes na lang tayo. In one sentence, praise God, or 2 sentence, praise God. Okay, amen. So salamat po, maraming salamat po sa nakinig po sa atin, ano? At tandaan po natin ang pakikinig po ng salita ng Diyos at pagbabasa nito ay napaka-importante sapagkat po sinasabi sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Amen. Kaya ipakita po natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsagawa nito at pagbabasa po nito. Amen. So, Shane, Amen, praise God. So, patuloy po tayong sumubaybay sa ating programa na yes, may magagawa ang Diyos. Sapagkat sabi nga sa narinig ko, promises are good as the promise keeper. So, hindi natin makikilala ang ating Diyos kung hindi dahil sa kanyang salita. That's right. So, kung gusto pa nating lumalim ang ating relasyon sa ating Diyos na Panginoon, patuloy tayong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. mas lalong-lalo na, susubaybayan nila, no? Amen. Ang yes! May May magagawa ang Diyos. Praise God. At sa umaga ito, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Pasasalamat sa Panginoon sa oras na ito, sa programang ito, sa radio station na ito, ng Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga namumuno sa radio station na ito, Panginoon, ang aming radio station manager, Panginoon, Madam Arlene Bagadyong, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy, Lord, ang aking dalangin na Lord, patuloy ang protection mo sa kanya at healing mo, Panginoon. Yes, Naniniwala kami na mayroon ka magagawa sa kanyang buhay. Yes, O Lord. At ang mahabang buhay ang aking pakiusap, Panginoon. Yan ang aking dalangin, ang aking request sa iyo. My desire, Lord, na humaba ka ang buhay ni Ma'am Arlene, Panginoon. Dahil mayroon ka magagawa, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ng bawat tao, sa buhay ng lahat ng mga nakikinig sa programang, yes, may magagawa ang Diyos. Lord, sa umaga ito ang lahat ng papuri, Hallelujah. lahat ng pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. You deserve our praise, Panginoon. You deserve sa lahat ng mga pagpupuri, pasasalamat. At Lord, sa umaga ito, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Yesu Cristo, at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow. Amen. Praise Praise God. the Lord. Okay, pala lang. Praise God. Salamat. Ano po?